Hello, good morning. I am again Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic surgeon, and obesity resource person. Ngayon, last time, ang diniscuss ko is stress, no? Ngayon naman, i-discuss ko, ano ba yung mga importanteng hormones para tayo ay hindi ma-stress? Itong hormones na to ay yung tinatawag nating balancing hormones na naaapektuhan kapag tayo ay laging stress. Ito yung mga importanteng hormones para tayo ay laging masaya, normal ang feeling, laging walang problema. So the first hormone ay serotonin. Serotonin is produced by the pineal gland, a gland inside the brain, no? Ngayon, itong serotonin, maganda to kasi it converts to melatonin. Yung melatonin hormone, ito yung nagkukos para tayo ay makatulog ng mabuti, makapagpahinga ng mabuti. Kaya nga, kumisan, di ba, bumibili tayo ng mga melatonin supplement para makatulog tayo. Tapos itong melatonin na to, it will become serotonin again within 24 hours, no? Kaya palit-palit lang sila. And these are the so-called balancing hormones that we need in order to be happy and contented in our life. Ang serotonin, it synchronizes with the cycle of the sun. So, di ba ang sun, maliwanag na maliwanag, tapos didilim, no? Ganun din yung serotonin. Kapag ka maliwanag, kapag ka laging sunny, laging mataas ang serotonin level natin. Kapag naman laging madilim, kunyari bumabagyo, umuulan, bumababa ang serotonin level natin. Just like in countries which are cold like the US, na may winter sila, during winter months na prolonged winter months, bumababa ang serotonin level. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng some depression ibang tao kasi bumababa ang kanilang serotonin level. Remember, serotonin is responsible for regulating our sleep cycle, no? Not only the sleep cycle, but our body temperature and our energy. Kaya the lesser the serotonin, the less energy we have. Number 2 hormone is noradrenaline. Ang noradrenaline is again produced by the adrenal gland, which I discussed before. Ang adrenal glands ay dalawang maliliit na structure na nakapatong sa kidney na nagproproduce ng stress hormone kapag tayo ay under stress, na tinatawag na cortisol. So, when noradrenaline is released, it gives us some sort of a burst of energy. No? Kapag nagkaroon ng noradrenaline, nabubuhay tayo, lumalakas tayo, sumisigla. Kaya yun ang tinatawag na burst of energy. But too much of stress, no? Kapag sobra ang stress natin, yung noradrenaline levels natin bumababa. Pag bumaba yung noradrenaline levels natin, then it starts to drain you. Your activity starts to drain you, and it depletes your energy, and it deprives you of any motivation, no? Ibig sabihin parang nawawalan kang ganang magtrabaho, inaantok ka, lagi kang pagod, lagi kang walang gana gumawa ng activities. So, because it also precipitates anxiety and depression, no? And the third hormone na tinatawag na balancing hormone na bumababa ang level kapag tayo ay under stress ay yung tinatawag na dopamine. Ang dopamine ay tinatawag na painkiller hormone kasi ito ay nako-convert sa endorphins, no? Yung endorphins, ito yung happy hormone natin. When you are happy, when you have no problems, then your endorphins increases. These endorphins are found in the brain, and an increase in your stress can decrease your dopamine. Thus, it decreases your happy hormone, the endorphins, and then it increases your pain sensitivity. Ibig sabihin, mas madali kang makaramdam ng sakit kasi nga bumababaw yung sensitivity mo sa pain. Not only the pain sensitivity increases, it also decreases the feeling of joy. Kasi ang dopamine, nagpapasaya to sa atin Kaya pag bababa ito, mababa yung endorphin, then nawawala yung happiness natin, no? So, pag bumaba yung ating feeling of happiness, then you can develop some depression, no? Kaya nalulungkot tayo, parang lagi nating iniisip yung mga problema, for no reason at all, bigla na lang tayong malulungkot. May mga ganung moments na hindi mo alam kung ano dahil basta pagising mo na lang, malungkot ka, matamlay ka, no? That is because your dopamine or your endorphin, your happy hormone decreases. Now, stress disrupts production of all these serotonin, noradrenaline, and dopamine, and it affects the normal and healthy function of the body. That results to depression. So, ayan, kaya we have to avoid really stress, and if we are under stress, we have to learn how to handle it properly at hindi tayo dapat lagi nag-iisip ng stress kasi wala namang magagawa yung pag-iisip natin ng problema. Mas maganda kung mag-iisip tayo ng solusyon sa ating problema para mawala na kaagad yung stress. If you have other more questions, just get in touch through my number, and please like and share my account.